Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo? Alam niyo ba kung bakit andito na naman tayo muli? Tama! Para sa ating panibagong araw, panibagong buhay, panibagong aral. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na, tara, simulan na natin. Magandang araw ulit mga bata! Kumusta naman ang araw nyo? Mabuti naman kung ganon. Maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo, ipikit ang ating mga mata para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dear Lord, before our class starts today, Lord, we ask your presence and guidance. We trust that you will be with us during this time as we learn and dive into the material at hand. Help us to see the value in what is being taught and focus on expanding our knowledge. Bring clarity to our minds and let your truth saturate every area of our learning so that we grow not only academically but spiritually too. Help each of us in this classroom to be a blessing to one another and find joy in the journey. In Jesus' name, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kaulit mga bata. Ngayon, sino ba ang lumiban sa klase? Wala. Mabuti naman kung wala. Ibig sabihin nun ay gusto nyong malaman o matuto muli sa banibago nating aral ngayon. Maaari nyo nang ipasa sa harapan ang inyong mga assignment. Bago tayo magpatuloy mga bata, ipapakita kong muli sa inyo ang mga alituntunin sa loob ng ating silid-aralan. Mga alituntunin sa silid-aralan. Una, makinig at huwag maingay. Umupo ng matuwid at maayos. Itaas ang inyong kamay kung ikaw ay sasagot o mayroon kang sasabihin. Panghuli, sumunod sa mga direksyon na tugon. Yun lamang ang ating mga alituntunin sa loob ng ating aralan mga bata. Naiintindihan ba ninyo ito? Magaling! Ngayon, dumako naman tayo sa ating tatalakayin ngayon. Pero bago iyan, tatanungin ko muna o hahamunin natin ang inyong isipan at tingnan natin kung naaalala nyo pa ba ang ating natutunan noong nakaraan. Maaari ba sabihin sa akin ng sinuman kung ano ang paksang tinalakay natin sa huling aralin? Eksakto! Napag-usapan natin ang pandiwa. Kung kayo talaga ay nakinig, sino ang makapagbibigay kung ano ang kahulugan ng pandiwa? Mahusay! Ang pandiwa ay salita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, bahayop, o bagay. Ito ay nagbibigay buhay sa pangungusap. Halimbawa, si teacher ay nagtuturo sa mga bata. Alin doon ang pandiwa? Tama! Ang pandiwa na ginamit ay nagtuturo. Bakit nga ba nagtuturo ang pandiwa? Kasi ito ay nagsasaad ng kilos o galaw ng isang guro. Mahusay mga bata! Ngayon na alam nyo na kung ano ang pandiwa mga bata, sa ating pagsisimula, mong pakinggan ninyo ang maikling kwento patungkol sa ang matulunging pamilya. Ang Matulunging Pamilya by Gideon V. Roberts. Sa isang maliit na barangay, may isang pamilyang hinahangaan ng lahat. Sila sina Aling Rosa, Mang Tony, at ang kanilang mga anak na sina Ara, Ben, at Ana.
Pagtatanim sa bukid ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Masisipag at matitiyaga ang buong mag-anak. Idagdag mo pa ang kanilang malusog at matulunging kalabaw na kasama nila sa bukid. Linggo-linggo ay umaani sila ng mga gulay at prutas na inilalagay nila sa malaking kaing. Isang araw, habang nanonood sila ng balita sa kanilang luma at maliit na telebisyon, nakita nila ang mahabang pila ng mga tao na kumukuha ng tulong at donasyon. Nakaramdam sila ng awa sa mga taong nakararanas ng gutom dahil sa epekto ng pandemya. Dahil dito, nagpasya ang mag-anak na magpunta sa tanggapan ng kanilang barangay upang magbigay ng tulong. Bilang pag-iingat, nagsuot sila ng face mask at face shield. Inihatid nila ang kaing-kaing na gulay at prutas na kanilang inani mula sa kanilang bukid. Masayang-masaya ang kanilang punong barangay sa kabutihang kanilang ginawa. Simula noon, naging ugali na ng pamilyang ito na magbahagi ng kanilang ani linggo-linggo upang makatulong sa kapwa. Okay mga bata, sa kwento na inyong narinig at nakita, sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay sila Aling Rosa, Mang Tonyo, at ang kanilang mga anak na sina Ara, Ben, at Ana. Sila ang mga tauhan sa kwento. Pangalawa, ano ang pangunahing ikinabubuhay ng mag-anak? Tama, ang kanilang hanap buhay o ang ilang ikinabubuhay ay ang pagtatanim sa bukid. Pangatlo, anong hayop ang kanilang ginamit para makatulong sa pagtatrabaho sa bukid? Tama, ito ay ang kanilang kalabaw. Pang-apat, anong magandang katangian ang taglay ng mag-anak? Mahusay mga bata, ito ay tumulong sa kanilang komunidad. Anong aral ang inyong natutunan mula sa kwento? Okay, Asherel, ano ang iyong natutunan mula sa kwento? Tama! Ang natutunan ni Asherel sa kwento ay ang tumulong sa kapwa at sa komunidad. Dahil ito ay ang magandang gawin para maging mabuti at maayos ang ating komunidad. Pero bago tayo dumako sa ating aralin ngayon mga bata, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga dapat makuha ninyo pagkatapos ng araling ito mga bata. Una, ito ay nakikilala ang mga salitang naglalarawan o pang-uri. Mamaya mga bata, makikilala ninyo o malalaman ninyo kung ano ang naglalarawan o ang salitang pang-uri. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga salitang naglalarawan sa pamamagitan ng aktibidad na awitin nyo, ilarawan nyo. Pangatlo, nabibigyang halaga ang mga bagay na nakapaligid sa atin sa pamamagitan ng tamang paglalarawan sa mga ito. Sumamaya mga bata, pagkatapos ng ating aralin, iyon ang na aking binasa, iyon ay dapat ninyong matutunan pagkatapos ng ating aralin mga bata. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, sa kwento na inyong narinig at nakita, ay sabay-sabay nating basahin ang mga salitang ito na ginamit sa maikling kwento na inyong napakinggan. Una, maliit. Pangalawa, masipag. Pangatlo, matyaga. Pang-apat, malusog. Panglima, matulungin. Pang-anim, malaki. Pang-pito, luma. At ang pang-walo ay mahaba.
Alam nyo ba mga bata na ang mga salitang ito ay mga salitang naglalarawan? Magaling! Ito ay ang mga salitang naglalarawan na napakinggan natin sa kwento. Ngayon naman ay tingnan natin kung ano nga ba ang inilalarawan ng mga salitang ito mula sa kwento. Basahin natin ang mga sumusunod na parirala. Una, maliit na barangay. Pangalawa, masipag at matyagang pamilya. Pangatlo, malusog at matulunging kalabaw. Pang-apat, malaking kaing. Panglima, lumang telebisyon. Pang-anim, mahabang pila ng mga tao. Diba? Sa 6 na salita na aking binasa ay nandoon ang mga bagay o mga salitang naglalarawan sa isang tao, hayop, bagay o ano paman. Mga bata, alam nyo ba kung ano ang tawag natin sa mga salitang naglalarawan? Meron bang nakakaalam sa inyo kung ano ito? Kung wala, tingnan natin ang laman ng mahiwagang kahon. Ang tawag natin sa salitang naglalarawan ay pang-uri. Ang pang-uri ay ang salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, pangyayari at lugar. Halimbawa, maliit na barangay. Ito ay isang salita na naglalarawan sa barangay. Ano ito mga bata? Tama, ito ay ang salitang maliit. Ngayon, alam nyo na kung ano ang pang-uri mga bata. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-uring na panlalarawan. Ano nga ba ito mga bata? Ang pang-uring panlalarawan ay naglalarawan ng hugis, kulay, laki, lasa, amoy, at iba pang katangian ng larawan. So, ang pang-uring panlarawan, mga bata, ito ay ang ating 5 sensa o ang ating 5 senses. Ito ay ang hearing o pandinig, pangamoy, panglasa, pangkita o panghugis kung ano ang ating nakikita sa isang hulagway. Ang mga pangalan ay maaari nating ilarawan batay sa kanilang katangian ng ating nakikita, naririnig, naaamoy, nadadama, at nalalasahan. So ito ay ang mga pangalan na pwede nating ibahagi o ipuno, idugtong sa ating pang-uri. O pwede din natin itong gamitin para makabuo tayo o para merong pang-uri ang ating parirala. Pwede natin gamitin ang nakikita, naririnig, naaamoy, nadadama, at nalalasahan. So, pwede natin itong gamitin para sa ating parirala. Mahusay mga bata! Ang mga salitang ito ay mga halimbawa rin ng isang pang-uri o mga salitang naglalarawan sa parirala. Nauunawaan ba ninyo ang ating aralin? Mayroon ba kayong mga katanungan mga bata? Kung wala ng tanong mga bata, ano nga ulit ang ating tinalakay ngayong araw? Husay! Ito ay ang pang-uri. Ano naman ang isang pang-uri na ating sinabi kanina? Magaling! Ito ay pang-uring panlarawan. Sino naman ang makapagbibigay ng halimbawa ng pang-uri?
Tama! Kagaya ng masipag, matulungin, malaki, mahaba, malusog. Alam nyo ba kung bakit ito mahalaga sa atin mga bata? Okay, mahalaga na matutunan natin ang wastong gamit ng mga salitang naglalarawan. Maaari natin itong gamitin lalo na sa pagpapakilala natin ng mga pagpapahalaga sa mga bagay at biyayang ibinigay ng Diyos sa atin sa bawat araw. So kahit na dumadanas tayo ng pagsubok, patuloy pa rin nating tingnan ang kagandahan ng mundo na nilikha ng Diyos. Isang masaya at makulay na mundo na puno ng biyaya at pagpapala na tayong lahat ay nananatiling malakas, malusog, at masigla. Ngayon mga bata, kung wala na kayong mga tanong, ay dadako na tayo sa ating pagsasanay upang sukatin kung naunawaan ninyo mabuti ang aralin. At ito ay ang ating gawin, ay ang awitin nyo, ilarawan nyo. Okay, makinig kayo ng mabuti mga bata kung ano ang mga panuto sa araling ito. Una, ang mga mag-aaral ay hahatiin sa 3 grupo. Sa bawat pangkat ay meron silang kakantahin na 3 bibe. Ang bawat pangkat ay magsasabi kung ano ang sa tingin nila na salita na naglalarawan sa kanilang ikinanta. Alam niyo ba kung ano ang kantang 3 bibe mga bata? Kung gayon, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para maghanda at pumili ng mga salitang naglalarawan sa kanta ng inyong ipreresenta. Naintindihan ba mga bata? Excellent job mga bata! Kayo ay natuto sa ating aralin ngayon. Ngayon, dumako naman tayo sa ating isa pang gawain. Ito ay ang paper and pencil test. So, makinig ng mabuti mga bata kung ano ang inyong gagawin. Tingnan ang larawan. Piliin sa mga salita sa ibaba ng wastong salita na naglalarawan sa larawan. Pangalawang gawain, isulat sa papel ang salitang naglalarawan gamit ang bawat pangungusap. Takpakan ninyo ang inyong mga sarili mga bata kasi meron na naman kayong panibagong aral na natutunan ngayon sa ating klase. Bago kayo umuwi sa inyong mga tahanan mga bata, ay meron akong ipapagawa sa inyo o assignment na gagawin ninyo sa inyong bahay. Ito ay ang kumuha ng isang malinis na bond paper at gumuhit ng makulay na kapaligiran. At sana maganda ito mga bata. Naintindihan ba mga bata? Wala na bang katanungan? Kung wala na, maraming salamat mga bata sa inyong partisipasyon ngayong araw o sa ating aralin ngayon. Pero bago ang lahat, meron akong salita na ibabahagi sa inyo na ito ay ang masipag na tao, tiyak na makakamit ang tagumpay. Ako si Teacher Maye at hanggang sa muli mga bata.